Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 12:31 a.m. Saturday. So, again, ang dami ka na namang ginawa for today. Of course, nag-attend ako sa press con and screening ng Saving Grace na bida nga si Julia Montes. Wala lang si Sharon Cuneta dahil alam na naman natin na meron siyang US tour with Gabby Concepcion. But anyways, ang dami of course, ang daming nag-attend. Ito, isa sa mga na-miss ko to dahil kaibigan ko to si China Crab. Meron kaming common friend talaga dahil ito nga ay nagsimula kaya nung nakita niya ako tuwang-tuwa siya, kaya lang syempre may naalala kaming kaibigan namin si Nonoy na pumanaw na. But anyways, ayan, so tuwan-tuwa ako. Dito muna siya for now kasi ang tagal niya na, di ba? Sa America na siya. So, bumalik siya para sa Pilipinas habang may mga project pa. Of course, may mga inimbitahan na mga newcomer, mga baguang artista um, sa MediaCon kung private screening or celebrity screening nitong Saving Grace at naginanap nga sa Gateway to Cinema 11. So, actually medyo mahaba-haba ang oras o araw namin kasi ang call time dito ay 2 p.m. at nagkita kami sa isang fast food doon sa actually merienda time so mga 2 to 30 p.m. na yon. So, burger lang and yun muna yung kinain namin, and mga chips. And then after that, siguro mga around 5, ayan, nag-start na 5:30. So, nagsimula na ang blue carpet. Hindi siya kasi red carpet blue carpet nga ang tawag nila. Dahil blue, obvious naman na blue. Ayun nga, at nakakatuwa kasi kahit ako, to be honest, hindi ko naman masyadong kilala yung mga bagong artista. But of course, syempre, as part of our job, pinipicturan. Ayan. Ito naman si Malu Crisologo, isa rin sa mga dati na naming nakakausap, nakakachika. Anyways, kaya sinasabi ko yung mga babae ni Coco Martin kasi obvious talagang iba talaga makisama si Coco Martin talaga sa mga kasama niya sa mga sa teleserye. So, kasi bagay siya ang director kasi siyang, 'di ba, director and at the same time parang producer na rin siya. Anyways, ato si Chikal Kala, very memorable dahil alala ko. Si Commander Nene pala to. Mali ako, sorry. I'm sorry. Unang tingin ko. Ayan, si Commander Nene, alam naman natin sa Pinoy Big Brother, 'di ba? At syempre support sila kay Sam Milby. At anyways, of course, isa sa mga babae na tinatawag ni Coco Martin na talaga ay si Rosana Roses. Babae in terms of mga kaibigang babae lang yun na. Hayaan nyo na, ganun talaga sa YouTube. At siyempre, nakakatuwa na naman siya. Very, nasa mood na naman siya at talagang super Actually, sarap sana ng chikahin ni Osang kanina. At nakasabay namin siya sa elevator paalis. Kaya lang, unfortunately, medyo dikit-dikit ang schedule. Of course, si Sylvia Sanchez, may makakalimot pa ba? Kasi nga ang Saving Grace ay Dreamscape Entertainment produce. So, kay Deo Edrinal ito. Kaya talagang napakarami. Alam naman natin kung napakaraming natulungan, napakaraming artista ang nagbida sa Dreamscape talaga. But anyways, ayan, and of course si Sylvia Sanchez, and of course, kasunod na agad eto, si Cherry Pie Picache na in ngayon, 'di ba? Dahil nga sa Batang Quiapo. So, sa FPJ's Batang Quiapo at markado ang role niya doon. Dumating siya just to show yung support niya kay Julia Montes na alam naman natin na talagang baka nga wife na ni yun. Yun ang bang tamang tawag, wife ni Coco Martin. So, ganun sila. Alam mong talagang very parang nila, yung close yung family. Ako natutuwa sa mga veteran kasi sila talaga yung mga lumalapit sa akin Sila talaga yung sa bagay, hindi ko naman maidi-deny na napakatagal ko na sa showbiz. So yung mga batang artista, medyo hindi na ako makarelate, hindi ko na sila masyadong kilala. Kilala naman, naman ako, nag-effort naman ako to know them. But kaya lang syempre iba yung may pinagsamaan, yung talagang face, pa lang, nakikilala ka na. So ayun, ganun ang ganap. So, sila yung lumalapit talaga para saglit lang kasi siyempre minamadali rin sila Kumbaga, yan sa blue carpet, saglit lang silang rarampa and then pupunta na agad sa loob. Yung iba, yung cast talaga, ini-interview. Merong portion dun na pwede silang ma-interview. Kaya nga, ino-off ko yung sounds ito at nag-audio. And of course, isa sa pinakaunang dumating ay si Coco Martin. At alam mong si Coco Martin dahil napakalakas ng sigawan na agad at palakpakan, mabibingi ka na. Sabi ko, sino ba yung dumarating? But nung in-announce ka si Coco, hindi na ako nagtaka. Eto, tignan mo, iba talaga ang
mga marirespetong artista, yung mga ganyan, yung, sige, nakita natin, binibidyohan siya ng mga vloggers, ng mga photographers, pero nung makita niya kami, talagang especially ako, talagang lumalapit, tumidat at nangungurot, ayan, yung mga ganong tipo. Kaya nakakatuwa ako na pa-proud ako na kahit papano yung mga artista, marunong sila kasi, obviously, minsan kasi dadaan lang sila, tas goodbye na, ganun lang. Pero at least, siguro nga, kasi siguro sa tagal na rin kasi sa showbiz at talagang nagkakaroon na kayo somehow ng connection, hindi man kayo lagi magkita. But they know naman na sa buhay nila talagang minsan na talagang lagi mo silang mai-interview. So, ayan, kami, alam nyo naman, sa panahon ngayon, hindi lang kami reporter, kailangan namin talaga mag-video, lalo ako nag-vlog na talaga ako, lahat ng mga kinukunan ko nilalagay ko sa YouTube channel ko at sa iba't ibang platform like mga social media. Of course, yung show din namin ni Ray Pumaloy, eto si Jeremiah, of course, isa sa mga baguhang artista, parang once ko pa lang yata or twice ko pa lang siya nai-interview. So, nakikita niyo yung difference, di ba? Casual lang, dadaan lang, i-smile. Ganon sila. I don't know kung bakit. Hindi ko sa bagay kasi hindi mo rin naman mabiblame. Baka mamaya, hindi rin naman talaga kami masyadong magkakilala. And I don't, expect them to na yung lalapit kahit di naman nila kilala. Malay ba naman nila sa dami-dami ng tao doon, kaya lang makikilala at lalapitan ka pa ba? Yan, katulad si Miss Cory Vidanas, since familiar na yung laging mo naman nakikita at nakakausap, may mga ganyan na kayong interaction sa isa't isa. Katulad niyan, si Direk, and of course, mga iba pang taga ABS-CBN. Yun lang naman yung point ko doon. I'm not asking for sobrang special attention or what. Kaya lang, ang kinikwento ko lang, iba kasi ang mga veteran na. Iba yung mga artista talaga na parang nahubog sila, na marunong sila magbigay ng respeto sa mga taong alam nilang noon nakakasama nila. Kasi si Julia naman, ilang beses ko na rin nai-interview at markado na rin talaga. So, alam naman yon. But anyways, ayan, of course, katulad doon si Direk FM Reyes, the husband of Rita Avila, di ba? Ito sa pinakamagaling na director. Ito natutuwa ako kasi very approachable. And at the same time, yung talagang pag nakita ka niya, hug ka niya. Kaya lang dito kasi may may parang naka-cordon sanitarian. So hanggang ganun lang. Pero nung pumasok na ako sa loob, yun na mas more. Of course, ito alam naman natin to mga casto ng ibang teleserye, di ba? Na nagsusupport for Julia Montes. Of course, ako tingin ko, yung ganyan pa lang sila talaga nagkukusang loob sila to support yung mga project. Katulad niyan, halimbawa kung si Coco Martin naman ang may project, lalo siguro tambak yung mga dumarating. Ito nga, si Julia yung pero lahat ng mga kaibigan ni Coco, talagang lahat ng mga nakasama. Of course, marami rin hindi nagpunta dahil ongoing pa rin naman ang Ito sinasabi ko kanina, si Chick Alcala, very familiar ang mga ganap niya noon sa Pinoy Big Brother. Itong isa sa mga gusto ko yung character niya sa Saving Grace, talagang teacher siya, pero alam natin kung ano yung gagawin niya. Hindi lang pwede ikwento. So, eto, si Andres Del Rosario, maganda rin. Although hindi ko pa siya masyadong nakita kanina kasi parang pang good for ilang episode lang yung pinasilip kanina. Pero ang galing-galing talaga, walang duda. At talagang parang maantig ang damdamin mo. Nga sabi nga, alam mo, maraming nanay nga yung nakaramdam kanina na yung naiiyak-iyak. Ito part din to ng series. Si Sofia, ayan. Sofia Riola. So, parang bata-bata niya pa doon. Sandali. Iba pa yung mga itsura. Anyways, ayan, of course, si Adrian Lindayag. Isa sa mga machika rin naman siya. At maganda rin si Adrian Lindayag. Maganda ang role niya dyan bilang kapatid. At ito si PJ, hindi rin ang anak ni Deo nga. So, hindi ko sure kung part siya nung pero tinitignan ko kasi ang maikikwento ko lang ay yung yung kung ano yung pinalabas kanina. Syempre, although kasi hindi ko naman naririnig pa. Wala kasing press release kanina Hindi, walang ganon. So, eto, si Mary Joy Apostol, isa sa pinakamahusay na artista. Talaga ako sasabihin ko na napakagaling ito. Ito, isa sa mga nanalo sa amin ng award sa Eddies talaga. Isa siya sa first. Napakahusay niya
tignan nyo ang kanyang ang filmography para malaman nyo. So, ako I'm very happy na nabigyan siya ng chance na, at ang ano siya dito, medyo parang kontrabida rin ni Julia, although magkapatid sila, parang ganun, meron silang problema. So, abangan nyo kung paano rin niya talak-talakan o paano siya mambuisit. Yan si Fedelos Reyes, yung kaninang dumaan, of course, sa mga veterano talaga. Eto, pwede na rin sabihin na veterano si Eric Fructuoso, although si Eric parang halos kasabayan ko rin sa showbiz, or nauna lang siguro ko ng konti. Pero nung sumikat kasi sila na sa showbiz na kami, at bago lang pa lang kami noon. Alam niyo naman yung Guapings, di ba sila Jo Marie Iliana, yon Mark Anthony Fernandez, at siya nga, of course, the very sexy Elise Hosso, napaka-sexy niya kanina. Ang liit ng frame niya lalo, no? Ang payat. Parang pag tinignan mo, so, tignan mo, para talaga siyang, hindi mo, ang liit kasi niyang babae. Yung pag tinignan mo talaga siya, parang, wow, parang batang-bata, parang hindi nagkaanak din tong magandang babae na to, di ba? So, ayan, of course, in-interview siya, kaya definitely part siya ng teleserye na yon. So, ayun si Elise Hoson as Jessica Valdez. Ayan, of course, si Erickson at si Moy. Si Moy ay ang kanyang Girl Friday ni Piolo Pascual. Ito, of course, hindi ko sure kung part siya ng teleserye, pero of course, kilala niyo na naman yan, di ba? Si Raven. Minsan kasi sa ganyan, ang dami-daming artista na syempre wala namang mga card dyan sila, or aabangan mo na lang yung mga pangalan. But of course, the guy, medyo familiar na rin naman yung face. Ang tingin ko na interview ko na siya somehow before, kumbaga, so nag-mark ka na rin. So, ayan, of course, ang isa sa mga bida, si Sam Milby. Kaya lang, no, hindi, yung sa first part, parang hindi ko pa masyadong nakita. Hindi ko alam pang ilang episode siya papasok. Of course, sila Commander Nene, sila Chick Alcala, sinuportahan din talaga nila tong si Sam Milby, dahil talagang isang malapit na kaibigan din nila ito. Dahil galing din, Pinoy Big Brother din kasi si Sam Milby. So, and of course, the very beautiful Julia Montes. Nakita nyo naman, alam mo, Miss na kasi, ang lakas ng stage ang lakas ng presence niya. At the same time, may height din kasi si Julia, kaya talagang kitang-kita mo. At talagang siguro kabada rin dahil comeback serye nga niya ito, di ba? At napakatagal nga na nauudlat. Nakita niyo siya pag nakakita talaga ng mga reporter. Kasi yung iba naman kasi, talaga, kumbaga vlogger and photographer at mga fans na rin siguro yung kumukuha. Pero pag nakakakita siya ng mga kakilala na katulad talagang lumapit siya sa amin. Kaya nawala yung camera kasi bumeso nga eh. So, umikot na yung camera. So, kaya nakakatuwa eh. Ganon silang mga klaseng mga artista. Eto, pagpasok ko na to sa loob ng theater. And of course, nakita naman natin kung paano naman paano naman pinakita ang lambingan moment talaga si Coco Martin kay Julia Montes. Of course, alam naman natin ang kanilang love story, pero nakakatuwa kung pinaparamdam kung gaano talaga mahal ni Coco ang kanyang wifey, diba? So, ako, alam mo, sa totoo lang, feel ko yung pagmamahal sa kanilang dalawa. Every time, hindi man sila yung super harutan, super lambingan, pero ramdam na ramdam mo yung love. Ito yung love na parang magkita lang ayan, tingnan mo si Coco kasi very mabait napaka-nice sa lahat ng artista, diba? Ayan, kita niyo naman, kachika niya si Janice de Belen, si Federer, para talagang, akala mo nga part siya ng serye, akala mo siya yung bida, yung mga ganyan. Kasi sa bagay, lahat talaga nagbibigay pugay kay Coco Martin. Alam, ganon, ka-big star talaga si Coco. Alam natin talaga na primetime king siya sa ABS-CBN. Pero very humble siya, no? Hindi siya yung sa umi-eksena-eksena. And kaya katabi niya yung mga cast ng Batang Quiapo. Sa likod yan si Marites or si Cherry Pie Picacho. Sa harap lang niya si Julia. Ayan, si Miss Cory Vidanes yung kausap niya. Ako natutuwa ako sa style ng mag-asawa tuloy. Baka siyempre mag-asawa na rin, di ba? Magjowa si Julia at Julia and Coco. Natutuwa ako sa kanilang yung chemistry nila, although hindi sila masyadong hindi naman talaga sila love team, di ba? Pero in real life kasi sila. Kaya yung chemistry nandyan. At yung pagmamahal nga nasa-sense mo talaga mafe-feel mo, hindi ito yung wala kang nararamdaman na some sort of konting
pagpo-project lang, hindi ganun ang nakikita ko sa kanila eh. Talagang yung magtinginan pa lang. By the way, of course, isa na nga sa mga babae sa teleserye ni Coco ay si Lorna Tolentino na very much ano rin, favorite niya rin talagang kunin sa mga teleserye. Diyos ko, ilang teleserye na ni Coco ang nakakasama si Lorna at ang gaganda ng karakter ng lola niyo, di ba? Bonggang-bongga si Lorna Tolentino. Kaya lang, hindi ko na siya masyadong na-chika kanina. So, ayun na nga. At ako basta masayang masaya, although syempre medyo mahaba nga yung oras, but ako I'm very happy that nagpunta ako dito sa Saving Grace Premiere celebrity screening and MediaCon. Kasi syempre, ito yung mga chance na although medyo limited, yung Q&A naman, the question and answer portion naman, ay nangyari after ng screening. So, tingnan mo naman si Coco, na binibigyan talaga niya ng ano, 'di ba? Ang kanyang jowa. So, ayun, makikita naman natin na ang Q&A na naka-live naman sila. So, hindi na ako masyado naging ano na lang ako, mas type ko ng mag-video at magkwento behind the scenes kasi sometimes hindi niyo naman kasi nakikita kung anong mga ganap. 'Di ba? Yung mga ganung eksena. Unlike kami, nakikita namin, depende sa mga tinitignan namin. So, ganun na lang, mas maganda, mas naaaliw ako na yung observation na lang yung pinipresent ko kasi pag live naman nakikita nyo na rin naman sa yung mga tanong, mga sagot, nakikita nyo na yan. So, mas magandang ganito na lang, but all in all, very fruitful, masaya, at kahit na napakaraming tao, mag-i-enjoy kang mag-cover. So, katulad nga nung ginawa ko dun sa Katden Premiere Night. But of course, Rosana Roses, eto na, patapos na ito. So, tuwan-tuwa na naman, Lola mo. Talagang akala mo, di ba, finger heart talaga siya. So, yun nga yung sinasabi ko, tagal ko na sa showbiz, yung mga veteran na rin. Pero ito talagang kikiligin ka talaga. O, di ba? Love team na love team, magjowa. At sarap. Actually, yun nga yung sinasabi ko, nafe-feel ko talaga yung pagmamahal sa kanilang dalawa. Ibang-iba. Low-key, in the sense na hindi sila yung lagi mong nakikita na talagang papansin na. Pero, yan yung mga titigan nila, yung ngiti. I wonder, no? Hindi ko nga, siguro ang saya-saya lang nilang dalawa pag magkasama. Siguro naman ko ako rin si Julia. Aba,